Hello Cancer, check uli natin yung energies mo this week. But this is a timeless reading, Cancer, kahit kailan mo ito mapanood. And if you're new, please don't forget to subscribe, like, follow. Pakibasa na lang po yung mga nakasulat sa description, yung mga balak mag-avail ng private reading ko, mag-inquire. Nandiyan po yung details, specific yung link nandyan, papunta doon sa aking official page, doon po kayo mag-inquire. Overall energy for this week, letting go. This is emotional release, Cancer. Hindi kaya meron kang something na i-let go this week? Pagpapagpag ng pagpapagpag ng energies, pagpapagpag ng emotion. May some kind of releasing ka na gagawin. Pwedeng maglalabas ng mga sama ng loob, no, whatever, no, kasi may pagre-release ng emotions eh. Siguro may mga realizations ka rin this week about matters na talagang marirealize mo na it's better na lang kung bibitiwan mo na itong bagay na to, sitwasyon na to, or tao na to, no? Siguro mas marirealize mo dito what's truly important. Kaya siguro finally magkakaroon ka na rin ng acceptance dun sa mga bagay-bagay, and also the strength para i-let go na lang yung mga bagay na hindi na nagwo-work dito sa situation mo sa buhay mo. And minsan kasi yun yung mga baggages na dala-dala natin, di ba? Itong pagre-release mo ay something na makakatulong sa'yo kasi makakalaya ka na, and at the same time mas gagaan na yung burdens mo, or mawawala na, no, yung burden mo. Luluwag pakiramdam mo kasi dito. Pwedeng ito ay pag-iyak, pagkikwento sa person na malapit sa'yo, yung bang tipong maghihinga ka ng maghihinga ka ng mga nararamdaman mo. Okay? So, kung ano man yung form na yan ng pagre-release, yan yung gagawin mo this week. Makakagaan na ng loob mo yan. Yung pagre-release na yan. So, ito yung card mo. This is your overall energy. And then, ito yung pagdating sa financial career mo. Ito naman sa home, family, loved ones. Ito naman sa relationship mo. Kasi ito naman yung the unexpected or unforeseen. So, it's obvious that merong kang new beginning since magkakaroon ka ng closing of chapter dito sa letting go card mo. No, meron ka ng something na tatapusin dyan eh. Bibitiwan mo na yan. So, evident na rin yung new beginnings dito sa overall energy mo dito. Meron ditong fresh start or clean slate para sa'yo this week. Whatever that is, ibig sabihin lang yan, magfo-focus ka na sa panibago.
Okay? Wow! So, there is the unlimited potential dito na binabanggit, no? About you, Cancer. So, this week, sky is the limit sa kung ano yung mga pwede mong ma-achieve, ma-accomplish. And depende na yan sa energies mo, sa motivation mo, sa efforts mo. Pero nandito yung may mga sisimulan ka, no? At saka andyan yung unlimited potential. Kumbaga, depende sa gagawin mong effort yung magiging output netong week na to. And pag sinabi nating unlimited potential, sky's the limit, di ba? So, depende na yan sa enerhiya mo na ilalabas. Kung gaano karami yung output na makikreate mo this week. Basta meron ditong something new na gagawin mo. Meron kang sisimulan. Fresh start ka uli. Parang parang back to zero energy. Okay. So, may mga panira din ng moment ako nasisense dito. May mga nakikita rin akong delays when it comes to traveling or kung ano man, traveling specific, may delay. Sa naman, work or sa kaperahan. Within a few days daw. So, kung may ine-expect ka dito, transaction, may ine-expect kang pera or output, kung namang output o resulta yan, inaabangan mo related sa pera, sa trabaho, sa negosyo mo. Mga ilang araw pa raw yan. Okay. It could be 7 days kasi may number 7. Pero pwede rin namang hindi. Basta, itong bagay na yan na related sa trabaho mo, sa kaperahan, mag-unfold dyan or magkakaroon ng changes or development mga ilang araw pa. Kung hindi man 7 araw yun, kung mga ilang days pa. That's why, ayan, you have delays with the 3 of Wands. Kaya kung ano man itong ine-expect mo na yan, inihintay, or outcome na mga ilang days pa siya. When it comes to sa bahay at family loved ones mo naman, okay. So may some kind of challenge sa sa family. Pwede kayo may pagdaan ng crisis dito. May binabanggit na crisis dito eh. Okay, pwedeng some kind of disruption pagdating sa tinitirahan niya. Pwedeng itong paglilipat. Actually, more on paglilipat yung nafe-feel ko. Baka, syempre, either maglilipat pa lang kayo or bagong lipat kayo, may adjustment, diba? May mga adjustments. And syempre, may mga yun eh. Syempre, pag naglilipat kayo, hindi madali, diba? Yung process pa lang ng, paghahanap ng lilipatan hanggang doon sa pagsisettle ng mga dapat ayusin bago kayo umalis dun sa aalisan nyo, hanggang sa preparations, yung pagpapak ng mga gamit, no? Yung mga pag-arrange ng mga bagay na kailangan doon sa paglilipat, pagmamigrate ninyo. So, yan, nakikita ko is may mga disruptions, may mga delays din, may mga hassles akong nakikita rito.
merong something na pagbabago pagdating sa pamumuhay ninyo. Yun yung nasisense kong energy dito. Kung saan man nagre-relate yun. Pero basta, sa pamumuhay ninyo as a family. Yun nga pwede kasing parang magkakaroon ng kakaibang direction or lugar. And at the same time, pwedeng merong mga pagdadaan ng problem or crisis. O isang malaking turning point ito sa family ninyo. And pagdating sa love life mo naman, okay. Kasi dito about the family, about the home, pwede kasing may mga importanteng decisions to make sa pamilya. I don't know kung nagkaroon ng separation ang mag-asawa or magulang dito. Pero yun yung isang factor na pakiramdam ko na naka-apekto dito sa crisis na to or sa turning point na to pagdating sa bahay or sa pamilya. Hindi ko alam kung nagkaroon ng separation. Parang naghiwalay parang meron dito energy na nagkanya-kanya or naghiwalay ng landas. Okay? Sa pamilya o sa mag-asawa. Separate kasi yung tinahak na road. And then sa love life mo naman, sa love life mo is may challenge din actually. Baliktad din yung Ace of Cups mo. It could be parang ang nasa-sense ko is hindi na-appreciate. Meron something dito na hindi na-appreciate mo or hindi na-appreciate ng partner mo, ng jowa mo, ng kakonect mo. It could be long distance relationship. Or parang alam mo yung parang okay ito isang na-pick up kong energy. Yung matagal na kayo sa relationship nito at parang nagkaroon na ng panlalamig or pang pagtabang doon sa relasyon ninyo. Kasi, di ko alam, kasi di ba iba ganun, pagka sobrang tagal ng relationship nila, nawawala na yung spice, yung spark. Kasi siguro, parang sobrang familiarity or ewan ko, hindi ko sinasabi na apply dyan sa lahat. Kasi iba kahit nakikita mo, sobrang tagal na nga ng relasyon nila, pero nandun pa rin yung ang sweet-sweet pa rin nila, hindi pa rin nawawala yung excitement. So, case-to-case basis to. Siyempre, hindi kayo lahat makaka-resonate dito. Pero, meron kasing something dito na parang ang tagal-tagal na ng samahan ng relationship. At parang naging boring. Yun. The term. Naging boring. Ang haba na ng binaybay ninyo Ang haba na naging road nyo na rito netong person na to. Ang dami nyo ng pinagdaanan. Pero, yun na nga. Sabi ko nga parang nagkakaroon ng boredom, lackluster doon sa connection. So, na-feel ko dito is, this is not, parang dead end. I think, baka kailangan nyo lang i-renew yung vows ninyo or ibalik yung init ng pagmamahal. Yun lang yung nakikita ko. Siguro naging monotonous na, di ba? Ganun yun. Di ba, pag yung parang sa trabaho rin, araw-araw ginagawa mo, same routine, di ba? Parang kakaumay. Yun, parang feel ko lang naman na parang nagkaroon ng umayan.
Oo, kasi nga, tagal-tagal nyo ng ganun. Okay. So, parang kulang sa init, kulang sa spice, sa excitement, sa spark, no? Lagyan nyo ng adventure kulay. Ibalik yun. Gawa, mag-effort kayo to, revive the flame. Diba? Yung init. Charot. Tapos, sa unexpected naman, sa unexpected mo, you're about to receive something na hindi mo inaasahan. Oo. This is a sign ng affection. Pwedeng material tong bagay na to or hindi na marireceive mo. It could be a gesture, it could be a message, it could be a gift, no? For some of you, pwedeng roses, something na nakakakilig. Oo, meron. Meron something dito. Basta. Material man hindi. Merong something na mangyayari or marireceive ka na ikaka-surprise mo in a good way. And, this is something na truly ma-appreciate mo rin. And it's also a sign ng affection, love, kaya yan gagawin sa'yo or ibibigay sa'yo ng person na yun. Yes. Okay. So, meron something dito like distraction with the devil card. Feeling ko ito ay distraction. So, instead na alam mo yung parang demonyo ka tuloy gawin na ganito, ganyan. Parang to some kind of, budol, sulsul, bad influence sa'yo. Bagay man yung tao, situation. Itong card na to. Hindi always tao. Yun yung nafe-feel ko. So, yun na, sabi ko nga, parang may mga delay dito when it comes to traveling, transaction, or communication. Tapos, yun na nga, parang feeling disconnected with your partner, asawa, jowa, nandun yung parang panlalamig, out of touch, distant, or coldness, lack, pagiging boring, So, yung overall energy ng connections, more specific sa romantic side. May mga bagay dito na mabagal yung progress with the Knight of Pentacles. That's why, yung parang may pagkainip, pagka-frustrate in a way, kasi nga, may waiting period pa ng ilang araw. Sabi ko, may something dito na ang tagal mangyari, dumating, yung ina-expect mo. Okay, pagdating sa mga signs, merong Aries, Cancer, Libra, Capricorn. Pwede ring may Leo, Pisces, Gemini. Check natin yung closing message for you, Cancer. Closing message for you is remember, you are surrounded by your ancestors, whatever steps you choose to take. They will always be with you. You hold each of their memories within your body to connect you to their knowledge of the past. Know and trust that everything will turn out okay. So this is a card of reassurance, Cancer. Whatever happens this week. Huwag kang mag-alala kasi sabi dito, everything daw will turn out okay. So, pray ka lang, have faith, do what needs to be done, but don't get anxious. Okay? Just stay positive. And the affirmation for you, Cancer, this week is, in times of loneliness, my ancestors are close by to comfort me. That means that you are not alone, Cancer. Nandyan yung mga loved ones mo, seen or unseen, nandyan yung divine beings to comfort you during sa mga time na
Kailangan mo ng comfort. Kailangan mo ng support. Okay? So, those are the messages for you, Cancer. I hope makatulong sa'yo itong reading na to. Take care. God bless. Babush.